Ayan, so sige po, bago po tayo mag-umpisa, tumayo po muna tayo, kamustahin po muna natin yung bawat isa sa mga nagdaang linggo. Pwede natin silang kamustahin, kung kamusta sila, anong lagay nila. So ayan po, sige po, pwede po tayo mag-ikot-ikot. Ayan, hallelujah, yes Lord. Sige po, pwede po tayong tumayo, kamustahin po natin ang bawat isa. Ayan. Lord, hallelujah. Ayan, nakakatuwa po na nakikita natin ang bawat isa na naririto na handa talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So dahil dyan, dahil tayo ay narito, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kalayaan upang magpuri, kalayaan upang siya isambahin at dakilain. So ngayon po, sabayan niyo po ako sa ating pag-aawitan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes Lord, Panginoon, yes Jesus. Sige po, sama-sama po tayo umawit ng malaya. Ang ating puso ay malayang umaawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Pwede po tayo pumalakpak, sumayaw at kumanta. Hallelujah! Tagapagligtas ng buong mundo, ang aking na siya ay si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Pinawi ng lahat ng liwanag mo. Magpakailanman ang puso't pagtingin itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Come on, let's sing hallelujah. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Come on, church, hallelujah. Let's worship Jesus. Hihigit sa lakas ng pag-ibig.
Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey. Ako'y malaya. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga po na lahat ng mga pinalaya ng Panginoon ay sumisigaw sa galak at umaawit sa ating Diyos. Hallelujah! Let's worship God. Let's worship Jesus. Come on. Come on, church. Sabay-sabay tayong sumigaw at umawit. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Ikaw, yes, Lord, hallelujah. Panginoon, we shout your joy, O God, sa bawat sulok ng mundo, Panginoon, even in our lives, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang hari, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos na maghahari sa aming buhay, Panginoon ko. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Kahit po nasa gitna tayo ng gulo, ng kahinaan, but yet our God is still here sa buhay natin. Siya ang tunay na hari. Yes, Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. At ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos
Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Tunay, O Diyos, na ikaw ang Diyos na naghahari sa aming kalooban, Panginoon ko. Yes, Lord. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord, hallelujah. Come on, let's worship. Let's lift up your voice to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, dakila ka, O Diyos. Lord, you hear our voices, Panginoon ko. Yes, Lord. Oh, Diyos, dalangin ko'y dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Come on, church, let's sing hallelujah. Let's worship God. Purihin natin ang Diyos dahil siya ang dapat nating papurihan. Panginoon ko, hallelujah. At kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Hallelujah. Let's stay in the presence of the Lord. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Let us know sa buhay natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon.
There is a lot of instances na kadalasan na neglect natin si Lord. But He's a God na dapat nating papurihan. Siya ang Diyos na hindi tayo iniiwan. So that's why we are here to worship Jesus. We are here to worship the one and only God. Yes, Lord, hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Lord, hallelujah. Nang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, let's sing again. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Yes, Lord.
Mag-awit po tayo sa ating Panginoon. Lift up your voices to God. Panginoon, dakila ka o Diyos. Naririnig mo, Panginoon, ang hinaing ng inyong mga anak, ang puso ng inyong mga tagapaglingkod, Panginoon. Father, we are here to worship. Lord, hallelujah. Come on, let's sing. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, Jesus. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Father, we worship you, Lord. Amen. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, salamat for giving us the privilege, O God, to worship you. Thank you for giving us songs in our hearts, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat sobrang dakila ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, for giving us life. Not only eternal life, but the kind of life that we can enjoy while living in this earth, O God. Salamat, Lord, because Sunday is such a special day para sa amin upang dumulog sa iyong presensya, dumulog sa iyong tahanan, Panginoon, na kung saan we can feel your warm embrace. Salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa aming mga puso, ikaw ang bumubuhay ng aming pag-asa, at ikaw ang nagbibigay ng inspiration, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, even as we prepare our hearts to receive what you have prepared for us today. Lord, if there's anything in our hearts na hindi po karapat-dapat sa iyong paningin, humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo at gawin mong karapat-dapat na ang puso namin ay maging sisidlan ng iyong kapangyarihan, ng iyong makapangyarihang mga salita. Salamat, Lord, pagpalain niyo ang bawat isa, even as we continue to pray for this nation, O God. Maraming salamat, we believe, Lord, na hindi ka lang interesado sa bansang Pilipinas, but you are interested in the life of every Filipino, O God. Naniniwala kaming mayroon kang layunin, may plano ka sa bawat isa sa amin, hindi lamang maging tagatanggap ng mga pagpapala mo, kundi maging channels of blessings ang bawat Filipino, Panginoon. And so today we are remembering our OFWs, mga Filipinos na nakakalat sa iba't ibang dako ng daigdig. Mga Filipinos who are working in hospitals,
in care homes, Panginoon, mga Filipinos na nag-aalaga ng mga bata, mga Filipinos who are behind the IT world, Panginoon. Salamat o Diyos sapagkat saan man maparoon ang isang Filipino, siya po ay isang kagamit-gamit na tao. Lord, maraming salamat sapagkat pinili mo ang bansa namin, isa sa mga bansang hinirang mo upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Tulungan niyo nga po, Panginoon, na mapagpatuloy ang magandang layunin mo sa aming bayan. Na anuman ang ginagawa ng Diablo, who is always trying to destroy this nation, what we declare that the Philippines belongs to the Lord Jesus Christ, and only Jesus is the Lord and King and the Savior of this nation. Pagpalain niyo nga pong bawat isa sa amin today in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ako po, hindi po ako mag-i-speak ha. Mag-i-intro lang ako. Intro daw na, ako daw ang naatasan na mag-i-introduce sa ating speaker ngayon. Okay, so ang ating speaker po ngayon ay ang first fruit po naming mag-asawa. So, sabi nila ang first fruit daw ay siya yung magiging pastor. Hindi ko alam. Pero pag tumanggi daw yung first fruit, pwede naman daw sa second fruit. Anyway, so ayaw niya kasi magpa-introduce. Ayaw niya. So sabi ko, ano kaya sasabihin ko kung ayaw mo ng baka yung negative na lang. De joke lang. Pero kwento ko na lang sa inyo, no? Kasi sabi niya kasi, dati pa sabi niya, siya daw yung chosen one. Kasi siya, uniko iho, ganyan. Tapos, sa side kasi ni Gilbert, siya yung supposedly kakaisa-isang lalaki na magdadala ng apelido. Kaya chosen one daw siya. Tapos, nung sa Cavite City pa po kami, syempre kami dalawang mag-asawa ay nasa worship team. So every time na pupunta kami sa church, syempre mga nakabihis, di ba? So siya, dahil first baby, bihis na bihis din siya. Kaya naka-long sleeve siya. Sayang, hindi ko yung picture. Sayang, sinama ko yung picture. Nakalimutan. Hindi mo kasi sinabi. Anyway. So, meron siyang, pag mag-church po kami, naka-long sleeve siya. Tapos meron siyang tie. Tapos, basta para po siyang pastor. Kasi may dala rin siyang Bible. Tapos, kaya pag pumapasok sa church, sasabihin sa kanya, Pastor, good morning po. Little pastor. Pero medyo kalbo kasi siya noong time na yun. Kinalbo ko siya. Pero yung tie niya, ang laki-laki po kasi tie po ni Gilbert. Kaya sayang yung picture, di nakita. Meron siyang picture noon. Next Sunday. Anyway, so hindi ko na pahahabain. Yun na lang kasi ayaw niyang magpa-introduce. Pero familiar na kayo sa kanya. Ang kanyang may bahay ay yung isa sa mga dancer natin, si Mel. Ang ating pong speaker for today, walang iba kundi si XYE, Laurel. Zai Laurel. Ayan, good morning po sa ating lahat. So, naiya po kasi ako. So, ako na lang po siguro mag-share nung something about me. Siguro, of course, my name is Sai Laurel. So, 27 years old na po ako. And since siguro, yun nga, 9 years old siguro, nag-start na po akong maging part ng WLT. So, dahil po kay dad din, bata pa kasi ako, 5 years old pa lang ako, tinuturuan niya na ako magpiano. So, pero hindi ako doon napunta. Naging foundation ko lang siya sa music.
And then hanggang ngayon, yun pa rin talaga yung passion ko. So, parang kahit saan ako dalhin ni Lord, yun yung hahanapin ko talaga para yun yung gamitin ko pang serve ko sa Kanya. So, another is, yun, nag-work na rin ako, graduate po ako ng electronics technology. But sa work ko, nag-ship po ako ng science, computer IT. So, yun po yung trabaho ko ngayon. And enough said po. So, let's continue po sa ating topic for today, which is yung pagdakila. So, review po natin yung... ito. Okay. Ayan. So, review po natin yung last topics natin, which is this is connected din naman po lahat sa ating series. So, yung una natin, di ba, pinag-usapan po natin yung pamana. So, ito yung iniwan po sa ating legacy. And then we understand yung pag-asa po natin, which is our hope, which is Jesus Christ. And then, last is yung pamumuno, which is yung calling po natin as a leader. So this time, it's about sa pagdakila, a lifestyle of worship. So, basahin po natin, tayo po tayo, and basahin po natin yung ating scripture today. So, sabay-sabay na lang po. Let us shout joyfully, the rock of our salvation. Let us come to Him in thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is great God, a great King. He holds in His hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to Him, for He made it. His hands formed the dry land too. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God. We are the people He watches over, the flock under His care. Only you would listen to His voice. For there are officials tested and tried my patience, even though they saw everything I did. For 40 years I was angry with them, and I said they are people whose hearts turn away from me. They refuse to do what I tell them. So in my anger, I took on oath they will never. Let's pray po. Lord, maraming salamat po for another opportunity, Lord, sa amin, Lord, na makinig ng inyong salita, O God. Lord, we pray, Lord, to open our ears, our hearts, and our eyes, Lord, to see and know what your word is truly meant to be, O God. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga buhay ng bawat isa, Lord, na nandito, O God. Thank you for their lives, Lord, to offer their lives to you, God, and handa silang makinig, Lord, sa inyong salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Makakaupo na po tayo. Okay, so to begin with po, so I'm gonna ask a question po. Sa tingin niyo po, what is yung worship? Ano ba yung ibig sabihin ng worship? So this is just an Google description lang naman po. So, sabi diyan, worship is an expression of love or adoration to the Lord. So, this is a manifestation po ng ating inward towards kay God. So, anong relation po ng worship sa pagdakila? Ano ba yung English ng pagdakila? So, marami po siyang, yung pagdakila po kasi sa Google or sa dictionary is maraming synonyms. So, isa na po doon is yung, ay wala pala yung slides dito. So, isa doon is yung praise. So, praise meaning is an outward expression po natin that can be performed publicly. So, usually, sa atin po, di ba, pag nag-worship tayo sa congregation or pag sa, yun nga, kanina din, this is an outward expression ng ating heart. So, kung ano man yung ginagawa natin at pinapakita natin, for example, sumasayaw tayo, tumataas tayong kamay, sumisigaw tayo, yun yung manifestation ng ating pag-worship kay Lord. So, yung worship po is an inward. This is a intimate feeling with the Lord. Yun po yung ating worship.
Ano yung nararamdaman natin sa Kanya deep within our hearts. Yung praise po is yung ating outward expression naman dun sa nararamdaman natin sa ating puso. So yun po yung connection ng worship and praise. So ano naman po yung connection nito sa ating topic ngayon, a lifestyle of worship. Yun nga, tulad nga sinasabi lagi ni Jabin sa amin is worship is a lifestyle. So meaning, isa buhay natin or dapat makasanayan din natin yung pag-worship. So isang example po dito ng worship or ng praise is yung Filipino tradition which is harana. So ayan po. So harana, sa English ay serenade. So ito po yung example. A man serenades a woman with songs and music. So usually, nakikita natin sa mga movie dati, ngayon kasi hindi na ito ginagawa. Is gabi, tapos nagsasama siya ng mga groups niya, di ba? May friends siya tumutugtog, may, kung naman, kumakanta, baka singers. And then, pumunta siya doon sa bahay nung kanyang nililigawan. Tapos kakanta siya. And then, itong serenade, nagpapakita siya ng, or nag-express siya ng love towards dun sa someone na yun. And then also, yung respect and yung formality. So, yun yung way niya to express yung love niya in a formal way. So, ito daw yung harana is even though, di ba, madalas hindi lumalabas yung sa window agad yung babae. Pero yung kumakanta pa rin siya. Deep within his heart, ginagawa niya yun, even though hindi niya nakikita. Kasi alam niya, naniniwala siya na maririnig and mararamdaman yun ng kanyang nililigawan. So, anong connection po nito sa ating pagdakila? So, harana, kung titingnan po natin, is just like our praise and worship sa Panginoon. Di ba? Maybe, isipin mo natin, yung heaven is the house, and we sing to the windows of heaven. Di ba? This is not, we do not do the praise and worship because we want yung attention ni Jesus Christ or ni God. But we do this out of our worship sa Kanya. We do this because we love Him. We do this because may affection. Nagpapakita tayo ng respect. Nagpapakita tayo ng adoration sa Kanya. Di ba? So, another form of this pagdakila is a type of, dito po applicable siya sa ating church. Which we do this often, pero hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa. So this time, magkakaroon tayo ng background how natin maiintindihan ng maigi bakit natin ginagawa yung praise and worship. So isa na po dun is yung tinatawag na shared worship. Ano po yung shared worship? This is a collective or collaborative response. So meaning, hindi lang po to isa. For example, sa WLT po natin, hindi lang po kami yung nagpa-praise and worship, but with you, sa amin po. Sama-sama tayo, iisa tayong goal and iisa yung ating ang pinupuri. Hindi lamang po individual yung ating pagpupuri, kundi shared worship. Because shared worship has a powerful effect sa ating pagpupuri natin sa Panginoon. So, unang-una na dyan, may 4 points po tayo regarding about shared worship. So, to understand yung ating shared worship, so, unahin po natin yung ating verse, which is in Psalms 34, 1-3. Sabi dyan, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. 2, I will boast only in the Lord. Let all who are helpless take heart. Come, let us tell of the Lord's greatness and let us exalt His name together. So, hinighlight ko po dyan yung us and together. So, not just individually. So, lahat po tayo. So, makikita po natin, mamaya, maintindihan natin bakit kailangan lahat. Kasi madalas naisip natin, ba't kailangan kasama pa ako sa WLT? Ay, bakit kailangan mag-join ako? Pwede naman akong makinig na lang. So, this is an eye-opener sa atin to understand why we are here and why we worship the Lord. So, una dyan, shared worship is an expression.
worship is the outward manifestation of our inward devotion po yan. Devotion to God. So yun nga, tulad nga sinabi ko kanina, we express yung nararamdaman natin sa puso natin. Hindi yung nasa isip natin. Tama? Because yung mind tells lies. Yung heart tells truth. So kaya yung si God ba, ang tinitingnan niya yung puso, hindi yung isip natin. Because yun yung totoo. And then yung pag-express natin sa Panginoon is yun yung pangbaga evidence of love and adoration natin sa Panginoon. So, example dyan and supporting verse is yung Matthew 12:34. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, andyan din, masasabi na natin nandyan yung speak in tongues. Diba? Nagsasalita na yung out of, dahil sobrang na siya, puspos na siya ng Espiritu, ng banal na Espiritu. So, another example po nito, to further understand yung connection ng ating worship sa expression is yung story ni Paul and Silas sa Acts 16:26. Sabi doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. So, in context, Paul and Silas was beaten. Binugbog sila, di ba? Kasi prisoner sila eh. Yet, instead na malungkot sila and maglugmok sila sa kulungan, ano ginawa nila? Kumanta sila. Nag-praise and worship sila despite na gano'n na yung situation nila. Di ba? And ang naging effect nito, hindi lamang naging kumbaga at peace, is nakarinig din yung ibang prisoner ng praise and worship nila. Hindi lang, kumbaga, nakapag-share din sila ng experience and ng presence ni Lord, not just by sharing the word itself, but by song. Diba? So, yun yung isang example na shinare ni Paul and Silas, or ginawa ni Paul and Silas, how they express their love or their adoration sa Panginoon through songs. So, ito po yung isang way to express yung ating shared worship. Next, shared worship is an action. So, kanina po is an expression. This time, it's an action. So, gawa. So, worship involves deliberate participation. Kaya nga po na sinabi ko kanina, we worship. So, tayo. Hindi lamang po individual. Kundi, deliberate or sadyain natin na maging part po ng ating praise and worship. Huwag lang po tayong tumayo dito na matapos na yung kanta nang hindi tayo nagiging involved dun sa praise and worship na yun. But let us involve, kumbaga, iset natin yung sarili natin na maging part ng praise and worship na yun. But because we do not do this because of the church or the ritual, but we do this for the Lord. So, sabi sa Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Diba? So, that's one way to show a worship kay Lord. Yung i-present natin yung sarili natin sa Kanya by doing this and by participating sa atin. So, one of example dyan po naman sa Bible is si King David. King David in 2 Samuel 6:14, and David danced before the Lord with all his might, wearing a linen ephod, which is, yan lang po, kumbaga tapis. Diba? So, kumbaga, King David is a king. Hari siya, nire-respect siya ng mga tao. Diba? Kumbaga, takot sa kanya lahat. Pero, David worship
was not a quiet internal moment. Madalas ganun yung ginagawa natin, di ba? Nandito tayo, naka-enclose tayo dito sa ating bahay, nagpa-praise and worship tayo. But King David did not do it in private. Sa public yan, nakita siya ng mga tao niya na nagpupuri. It was an outward and physical action na ginawa niya. Nagsayaw siya. It was an unrestrained dance. Kung ano yung nafe-feel niyang gawin niyang sayaw, yun yung ginawa niya. Diba? Kung sa tao, madalas nakakaya yan kasi nakubad na nga, nakatapis. Tapos, kung para kang baliw, basically. Diba? He was so consumed with joy and reverence for God's presence that he set aside his kingly dignity. Tinabi niya yung pagiging hari niya para magpuri kay Lord. Kaya ba natin gawin yon? Hari tayo, itatabi natin yung pagiging hari natin para kay Lord. Ganun din po sa atin. Itatabi po natin yung pride natin to really express what we feel doon sa pag-worship natin. Huwag tayo mahiya. Nahihiya kasi tayo. Minsan nagtataas tayo kamay. Ay, nakita ko. Ay, hindi nagtataas ng kamay yung katabi ko. Huwag na pala. Ay, hindi nagsasayaw pala. Ay, yung dancer kasi parang nahihiya din. Mahiya na din ako. Huwag po natin i-compare yung sarili natin. Because later on, we will realize na sayang yung opportunity because worship is a privilege sa atin. Okay? Next, shared worship is a response. So, sagot. Worship is grounded in who God is and what He has done. So, we worship God because alam natin ano yung kaya nang gawin and ano yung ginawa niya sa atin, sa buhay natin. Tama? So, si Lord, hindi lamang God yung pangalan niya, marami siyang pangalan. And that describes what He can do. And what kind of God is God. Diba? So, madalas yun nga, shinare ni Kai sa akin last time, na narinig siya isang pastor, na to set ourselves to really kumbaga maging part tayo ng praise and worship. Mag-isip tayo ng ano bang pwede nating i-describe kay God. 3 description kay God habang nagpe-praise and worship tayo to tell sino si God sa ating buhay. Example, lagay tayo, God is my healer kasi pinagaling niya ako. And so on. So that's a one way to really connect dun sa puso natin. Ano ba yung nararamdaman talaga natin? Paminsan kasi hindi natin naiintindihan eh. Ano ba ano ba nararamdaman ko? Anong gusto ko sabihin? Diba? So, one verse about that is Isaiah 25:1. O Lord, you are my God, I will exalt you, for you have done wonderful things to me. So, hindi yan negative, di ba? Kasi yung negative challenges sa atin yun as a Christian eh. And yung fruit nun is yun yung ating blessing sa Kanya. So, dapat, ina-adore natin and nagbibigay tayo ng admiration kay Lord dahil ginawa niya yun sa atin. And mahal niya kasi tayo kaya ginawa niya yun sa atin. So, one example of worship as a response is about Job. So, kilala po natin si Job. So, yung family ni Job, so basahin po natin yung verse muna. Job 1:20-21, sabi doon, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. So, di ba yung story ni Job? Sobrang wealthy niya, sobrang ganda ng buhay niya, okay yung pamilya niya. Pero, challenge siya ni Satan, di ba? Pero hindi nag-break yung faith ni Job. Lalo pa siya ang naging faithful. Diba? Pinakita niya kay Lord na despite good and bad situation or circumstances, ipapakita niya pa rin na nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Job's immediate reaction was not to cause God, but to worship God. So, hindi niya kina-curse si God.
Yun yung immediate reaction niya. Hindi niya, usually sa tao talaga, kahit ako experience ko dati na hindi ko naiintindihan, parang lagi papasok sa isip ko, bakit mo ito ginawa sa akin, Lord? Bakit ako? Bakit hindi yung iba? So we question yung pangyayari, yung event. Not because yun yung inalaw ni Lord sa atin, but yun yung nangyayari sa atin nung time na yun. So, si Job, hindi niya kinerse si God, hindi siya nagkaroon ng doubt sa nangyari. But lalo niyang winership pa si Lord. Nagpakita siya ng deep faith sa Kanya. His worship was a direct response to his suffering, demonstrating a profound and unshakable form that God is worthy of praise regardless of circumstances. Diba? Si God is worthy siya na papurihan. Regardless kung masama man o mabuti yung experience natin. Kahit nasa lowest point na tayo ng ating buhay, worthy pa rin si Lord na papurihan. Ganun din, pag nandun tayo sa highest point natin sa buhay. Diba? Worthy pa rin ang ating Panginoon. Lastly, shared worship is submission or a submission. True worship leads to surrender. So, sabi sa Psalms 95:6, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker." So, worshiping is being submissive. So, being vulnerable during worship is giving a submission. Kumbaga, pinapakita natin o inaalaw natin yung sarili natin to escape to our comfort zone and inaalaw natin yung ibang tao to really see ano yung nasa puso natin. Makilala niya na tayo na ibang tao through dun sa ano yung act or ano yung ginagawa natin para kay Lord. So all this is about sa ating pagpupuri sa Panginoon, ng sama-sama natin pagpupuri sa Panginoon. So one example ng ating submission, or the greatest example of worship as a submission, is si Jesus Christ. Sabi sa Luke 22:42, ang sabi ni Lord, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours to be done." So, ito yung situation na alam na ni Lord na ipapako siya sa krus. Alam na niya yung mangyayari sa kanya. Alam na niya yung susunod na mga pangyayari na hindi maganda yung magiging situation niya. But, sinet aside niya yung sarili niyang will. Ang pinili niya, yung ating Father's will, which is God's will. Sinet aside niya yung lahat ng bagay to fulfill ano yung gusto ng Panginoon. Tama? So, ganun din sa atin. Jesus Christ is a great example sa ating Kristiyano. We should set aside yung ating mga worldly experience or worldly things to execute or to embody yung ating spiritual life. Kumbaga, ipakita natin dito habang nagpapuri tayo, hindi lang po pala dito, kundi sa labas din, yung ating spiritual life. Hindi yung worldly life natin. Huwag natin pakita na, kasi mayaman ako eh. Ay, mayaman si Mami Del. So, yun lang ipapakita niya. Pero hindi niya pinapakita yung pagiging isang Kristiyano niya. Ba? So, dapat pinapakita din natin yun. I-set aside natin. Nakatulad nga ginawa ni King David, yung dignity niya, sinet aside niya to show yung worship niya kay Lord. I-set aside natin yun. Kasi ang gusto natin ipakita sa ibang tao, yung buhay na binigay at yung change na buhay ni Lord sa atin. Yun yung gusto natin ipakita sa ibang tao. Sino ba yung Panginoon na pinupuri natin? So, one example,
about shared worship is lahat ng ito, hindi lamang nag-a-apply po sa atin individually. Nag-a-apply din po ito sa atin as a community. So, shared worship is short for ears. So, ears is an expression, an action, a response, and a submission. So, worship is using our ears to listen sa word ng Panginoon, sa sharing, sa testimonies, sa pakikinig ng testimony ng ibang tao, and most of all, sa music, which we use as a form of worship to the Lord. Tama? So, hearing the proclamation of God's word. So, ito yung madalas natin ginagawa. So, ngayon na-realize na natin, nagpupuri tayo kasi nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. But, hindi lamang po tayo nakikinig lang doon sa salita ng Panginoon. Nakikinig din tayo sa testimony ng ibang tao. So, by that, we share yung worship natin sa ibang tao. We manifest kung ano yung naramdaman natin. Baka mamaya may na-realize yan, ganun din nga ako. Nakaka-relate ako sa kanya. Ganun din po sa pag-express in action. So, in us expression, if we show sa others yung ating inward feeling sa Panginoon, is napapakita natin sa Kanya outside, ano yung nararamdaman natin sa Panginoon. Na na-encourage sila na magpuri din. So, ngayon, pag nag-praise and worship tayo, nakikita mo na nagtataas ng kamay, nakakanta, nasigaw, nasayaw. Parang ikaw, deep within, hindi mo na isipin na nahiya ako. Kasi nakikita ko sila, ang dami nila. Lahat sila ganun. So kung ako yun, ma-realize ko na ako din, magtataas na din ako ng kamay. Ganun din sa action. Magsasayaw din ako. Isa-set aside ko yung nahiya na ako kanina, pero ngayon hindi na ako nahiya. Because now, we understand why we worship. Hindi dahil nagpupuri tayo para makita natin si Ron kumanta, o yung song leader kumanta, or yung team na tumugtog. But we do worship for the Lord. For the Lord only. So, lagyan lang po tatandaan natin. So, ears. So, we use our ears to hear the word of God, and we use our ear to hear the praises of others. So, ito po yung very quote tapos conjoined yung ating ears. So, worship is the heart's expression in action, a humble response of love and a submission to a glorious God. So, in this time, now we understand why yung shared worship is an important para sa atin as a community is not to worship individually only, but to encourage yung one another sa pagpupuri. So, pumabalik tayo dun sa harana. So, harana is one form of a declaration of love. So, isipin natin na as a community, we perform harana sa ating Panginoon. Nagtutulong-tulungan tayo. Kayo yung mga singer, kami yung musician. And si Jesus yung ating hinaharana. Andun tayo, pupunta tayo sa tapat ng window of heaven's window. And inaantay natin si Lord. Diba? So, now we understand shared worship. Another form is, it's a humble devotion. Diba? Sa atin, sa Panginoon. So, example po niyan is, we use music. Or we use yung kumbaga talents natin. Or kayo din, as a congregation, yung songs and yung adoration nyo sa Kanya. That's a one way to express what you feel and what's in your heart. So, today po, so before we end, I like to sing again yung
song natin kanina, which is yung pupurihin ka sa awit. But this time, I don't want you to sing na para hanggang matapos lang yung praise and worship. But this time, I want you to medal on the lyrics and really sing from your heart. So tayo po tayo and really express what you feel. So this time wala tayong restriction. We don't always have restriction. Tayo lang yung nagsaset ng restriction sa atin, sa sarili natin. Diba? We don't want that. We want to really express what we feel to God, to Jesus. So let's sing, pupurihin ka sa awit with all our hearts. Sige po. Sige po, mawit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, itanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, again, let's sing. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, may tanging ikaw, O Diyos. Higit ba sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, siya nga Panginoon, habang buhay magpupuri sa iyo. Pwede po ba humarap tayo sa ating cross? Purihin ka sa We worship our God. Hallelujah. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, itanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y may tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, may tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka
itatanggal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanggal sa buhay ko ay tanging ikaw, Jesus. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Panginoon, Come on, let's tunay. worship the Lord. Give Him the highest adoration. What is in your heart, say it to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Yes, Lord. We glorify your name. Come on, church, lift up your voices to the Lord. It's Jesus. Yes, Lord. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Jesus, hallelujah, O God. Hallelujah. Panginoon, naririnig mo ang inyong mga anak. We're worshiping on you, Jesus. Diyos, dakilain ka. We're exalting your name, O God. Wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, We praise you, Jesus. We praise you, O God. Glory to your name, Jesus. Holy is your name, O God. Panginoon. Hayaan mo, Lord, na dungawin mo kami, Panginoon, from the heavens, O God. You can see us, Lord God. You can hear our praises. Lord, dumungaw ka nga, Panginoon. Nawa, mapangiti ka namin, O Diyos, sa aming mga pagpurit, pagsamba sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Manatili po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Today we were given a very simple instruction about worship. Nagawa maging bahagi ng buhay natin sa ang araw-araw ipamuhay po natin ang pagsamba sa ating dakilang Diyos. We were created to worship. At kapag hindi po natin nagawa ang sumamba sa Panginoon every day, hindi po nagaganap ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat for reminding us kung gaano kahalaga ang pagsamba, Panginoon. Lord, we pray that you would sanctify our ears. Keep our ears, O God, to be focused upon you, that we might hear you, Lord, that we might hear you speaking to us, and for us also, Lord, to be able to speak to you, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagsamba is not only one way that we worship you,
Because as you reveal yourself to us, then we can worship you in a better way. Lord, salamat sa revelation that comes from your Holy Spirit, O God. Salamat, maraming salamat, O Diyos. Thank you that we can worship you together, not only individually, but even as a church family. Such an honor and privilege, O God, to be able to worship the Creator God of the universe. Salamat, Lord, that you have connected us with yourself, Lord. Oftentimes, we always feel that we are unworthy and we are not enough. But Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you opened the way for us. And as we worship you, Lord, you are looking down to us from heaven. As you see, Lord, na ang little efforts namin of singing to you, worshiping you, giving praises, adoration, and thanksgiving to your name, O God. This way, Lord, you are delighted. Salamat, Lord, because your joy is our strength, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na hindi ka hard to please, God. That even in the simplest forms of worship, you are glorified and you delight in the praises and in the adoration of your children, O God. At sa aming pagsamba sa iyo, you release your blessings. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for truly you fill our hearts with joy and your joy becomes our strength, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy ka pa pong magpahayag sa amin, O God, even as we continue, Lord, with our worship today. Hallelujah. Amen. Let's be seated and let's be prepared.